Pero bago tayo magpatuloy ay paki-like ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Danaya, please. Napahinto ako sa paghakbang. Nang hinawakan ni Axel ang aking kamay, galit akong lumingon sa kanya. Ano na naman ang kailangan mo, Axel? Nasabi ko na ang lahat kanina. Kailangan ko pa bang ulitin ang mga yon? Bulyaw ko sa kanya. Gusto ko nang umalis. Nasasakal ako sa lugar na ito. Nasasakal ako sa presensya ni Axel. Nang biglang buksan ng mami ni Axel ang topic na ayaw ko na sanang pag-usapan pa. Nabuhay na naman ang sama ng loob ko sa kanya. Bumalik na naman sa isip ko ang lahat ng pinagdaanan ko noon sa kanyang mga kamay. Yung kinikimkim na sakit dito sa puso ko. Ay basta na lang sumabog. Nakalimutan ko na yung mga dapat. Naka-move on na ako dapat. Okay na ako. Masaya na ako. Bahagi na lang iyon na nakaraan ko. Pero bakit? Bakit nasasaktan pa rin ako? Wala siyang sinabi. Nakatitig lang siya sa akin habang nagsusumamo ang kanyang mga mata. Don't follow me, Axel. Hayaan mo na ako. Muli ko siyang tinalikuran. Nagpatuloy ako sa paglalakad. Nakahinga ako ng maluwag nang hindi ko na naramdaman ang presensya ni Axel sa aking likuran. Sunod-sunod ang pagtulo ng mga luha ko. Ayaw ko nang umiyak nang dahil kay Axel. Ayaw ko nang masaktan nang dahil sa kanya. Pinunasan ko ang aking mga mata. Nang nakakita ako ng taxi na paparating, pinara ko ito at saktong wala itong pasahero. Napatulo na naman ang luha ko. Dahil nag-flashback, paisa-isa yung mga pang-aabuso na ginawa ni Axel sa akin noon. Masisisi ba ako kung ayaw ko na talagang bumalik pa sa kanya? Kung impyerno ang naging buhay ko sa kanyang piling noon. Bawat masasakit na mga salita na naririnig ko mula sa kanya ay pabalik-balik ngayon sa aking isipan. Bawat pasa ng aking katawan na natamo ko mula sa kanya ay parang nakikita ko pa rin sa aking katawan. Binaboy niya ako. Ginawa niya akong parausan habang si Wilma ang nasa kanyang isipan. Hindi niya ako nirespeto. Ngayon sasabihin niyang mahal niya ako mula pa noon. Saan bahagi doon ang minahal niya ako? Pinunasan ko ang luha ko at napatingin ako sa labas ng taxi. Saka ko lang napansin na umuulan pala. Mukhang nakisabay ang langit sa nadaram ko ngayon. Nakita ko ang kotse ni Alfred na nasa labas ng gate ng apartment. Saktong paglabas mula sa kanyang kotse ay ang paghinto naman ng taxi na sinasakyan ko. Danaya, sambit ni Alfred sa pangalan ko nang nakita niya akong lumabas mula sa taxi. Mabilis siyang lumapit sa akin nang nakita niyang umiiyak ako. Agad niya akong niyakap. Ano nangyari? Pag-alala niyang tanong. Pinunasan niya ang luha ko gamit ang kanyang hintuturo. Hindi ako sumagot. Mas lalong tumulo ang mga luha ko. Ang sikip-sikip ng dibdib ko. At umaasa ako na sa pag-iyak ko, mababawasan yung bigat na dinadala ko ngayon. Mamaya nyo na ayusin ang inyong LQ. Bayaran nyo muna ako. Singit naman ng driver ng taxi. Sorry, Manong. Si Alfred ang kusa nagbayad sa driver. Naku sir, ayusin na ninyo ang problema ninyo ni ma'am. Kanina pang umiiyak yan. Wika naman ng tsismosong driver bago pinatakbo ang taxi. Tumitig naman si Alfred. Nahahabag siyang nakatitig sa akin. Tell me, what happened, Danaya? Ang sakit-sakit, Alfred. Mangiyak-ngiyak kong sabi. Gusto kong mawala yung sakit pero hindi ko alam kung papaano. Akala ko matatag na ako. Akala ko, pag maaalala ko ang mga yun, hindi na ako masasaktan. Pero nasasaktan pa rin ako. Sa tingin ko mas dumoble yung sakit. Muli ako niyakap ni Alfred. I'm sorry, Danaya. I'm sorry. Nakatingin ako sa mukha ni Alfred.
Hindi ko alam kung luha ba ang pumapatak mula sa kanyang mga mata o tubig ulan. I'm sorry. This is all my fault. Tila pagsisising wika nito. I'm sorry. I'm really sorry. Naguguluhan ako sa kanya. Bakit siya humihingi ng tawad sa akin? Niyakap niya ako ng mahigpit habang wala siyang tigil sa pagsambit ng salitang I'm sorry. Hindi ko siya maintindihan kasi wala naman akong maalala na may kasalanan siya sa akin. He's always there for me. Siya ang sinasandalan ko ng mga panahon na lugmok ako. Ni minsan, hindi niya ako pinakitaan ng hindi maganda. Pagkatapos ng ilang minuto, bumitaw din siya sa akin. Nakatingin ako sa kanyang mga mata. Hinaplos niya ang aking pisngi gamit ang kanyang kamay. Napansin ko na unti-unting papalapit ang kanyang mukha sa aking mukha na para bang hahalikan niya ako. Hindi ako umiwas dahil gusto ko ring masubukan na mahalikan ng ibang lalaki. At nang mapatunayan ko, hindi lang halik ni Axel ang magugustuhan ko. Na hindi lang si Axel ang kaya kong mahalin. Hindi lang si Axel ang tanging lalaki sa mundo. Gusto ko na siyang kalimutan. Lahat ng tungkol sa kanya ay gusto ko nang iwaglit sa aking isipan. Pati na ang katotohanan na siya ang ama ng aking mga anak. Kung pwede pa lang. Pero kahit pagbaliktarin ko man ang mundo, siya pa rin ang ama ni Jiho at Jared. Kinamumuhian ko si Axel. Kinamumuhian ko ang ama ng mga anak ko. Ipinikit ko ang aking mga mata. Hinintay ko na tuluyang maglapat ang labi namin ni Alfred. Naibok ako kaagad ang aking mga mata nang narinig ko na parang may bumulabog at nakita ko si Alfred na nakahandusay na sa lupa. Napatingin ako sa kung sino ang sumuntok sa kanya. Axel! Galit kong sambit sa pangalang lapastangan. Tumayo naman si Alfred at napakatalim ng tinginan ng dalawa sa isa't isa. Pumagit na ako sa kanilang dalawa. Umalis ka na, Axel. Galit kong sabi kay Axel. Matalim din ang titig ni Axel sa akin. Mukha talaga siyang galit na galit. No! Ang Alfred na yan ang dapat mong paalisin. Dahil may pag-uusapan tayong dalawa. Marami tayong dapat pag-usapan. Mariing wika nito. Buong buo ang boses. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ayoko na makipag-usap sa'yo. Wala tayong dapat pag-usapan pa. Pagalit kong masyadong wika rito. Narinig mo na ba, Mr. De La Cuesta? Ayaw kong makausap ni Danaya, so umalis ka na. Ako ang pinili niya at tumigil ka na, Mr. Harrison. Alam ko na. Alam mo na sa ating dalawa. Nasa akin lahat ang karapatan. Anong karapatan na sinasabi mo, ha? Na wala ka ng karapatan sa akin 6 years ago pa. Talaga? Umigting naman ang panga ni Axel. Hindi ba nasabi ni Alfred na yan? Ang lahat-lahat? Ang lahat-lahat kung paano niya ginulo mula nang ikinasal tayo hanggang sa iniwan mo ako? Mas lalong lumaki ang galit ko sa kanya dahil sa kanyang sinabi. At talagang naghahanap pa siya na masisisi sa kagaguhan niya. Mga walang kwenta ang sinasabi mo, Mr. De La Cuesta. Galit na wika naman ni Alfred. Nonsense? Bakit hindi mo aminin lahat ng ginawa mo mula nang ikinasal kami ni Danaya? Shut up! Bulyaw ko naman kay Axel. Pwede ba, Axel? Huwag mo ngang siraan si Alfred. Huwag mo ngang ibuntun yung pagkakamali mo sa ibang tao. Sumosobra na talaga siya. Paano niya nagawang sabihin na ginugulo kami ni Alfred? Hindi nga alam ni Alfred na ikinasal kami. Dumilim naman ang mukha niya. Sige. He's the angel of you, and I'm the devil. Mapang-uyam na wika ni Axel. Lakas loob kong sinalubong ang matalim niyang titig. Kung akala niya natatakot pa rin ako sa kanya, pues nagkakamali siya. Kaya ko na siyang labanan ngayon. Pabigla niya akong hinila at kinaladkad ako papunta sa kanyang kotse. Sinundan kami ni Axel. Sinuntok ni Axel, kaya nakawala ako mula sa kanya. Nagsuntukan silang dalawa. Tama na! Pigil ko sa kanilang dalawa. Kumakbang ako papalapit kay Alfred, pero bigla akong napasigaw nang bigla akong kinerga ni Axel na parang isang sakong bigas
at mabilis niya akong naipasok sa loob ng kanyang kotse. Sinubukan kong buksan ang kotse niya pero hindi ko ito mabuksan. Buwisit ka talaga, Axel. Anong plano mong gawin sa akin, ha? Sasaktan mo ako? Tulad ng dati? Bulyaw na wika ko rito. I'm sorry. I just want us to talk. Malumanay na wika nito. Wala tayong dapat pag-usapan. Ipasok mo yan sa kukote mo. Hindi na siya nagsalita pa. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya. Sobrang lalim ng mga titig ko sa kanya. Kung hindi lang pumapasok sa isip ko ang mga anak ko. Matagal na akong nakipag-agawan sa kanya na manibela. Bakit dinala mo ako dito? Tanong ko kay Axel. Dinala niya ako dito sa penthouse. Maligo ka muna. Basang-basa ka. Meron ka mga damit doon sa walk-in closet natin sa kwarto. Aniya na hindi pinapansin ang aking galit. Magluluto lang ako ng dinner natin. At huwag ka mag-alala tungkol sa kambal. Nasa mansyon sila at pinasundo ko din sa Aling Mercy sa apartment mo para masamahan niya ang mga bata roon. Napalanghap naman ako ng maraming hangin. Naninikip ang aking dibdib sa sobrang emosyon ngayon. Pinaghalong galit at sakit. Galit dahil sa ginawa niyang pagtangay sa akin at dinala pa talaga niya ako dito. Sakit dahil naaalala ko na naman ang pang-aabuso niya sa akin noon. Lahat yun ay bumabalik sa aking alaala at gusto ko siyang pagsusuntukin. Gusto ko din siyang saktan hanggang sa magsawa ako at maibsan ang sakit na dinadala ng puso ko. Ano pa ba ang gusto mo sa akin, Axel? Dapat na silang magkaliwanagan nito. I said, I just want us to talk. Marami tayong dapat pag-usapan. Kalmado nitong wika. Mag-usap? Napangiwi naman ako. At dito? Dito talaga sa lugar na ito, mo ako dinala, ha, Axel? Alam mo naman na impyerno sa akin ang lugar na ito. Tiniis ko na lang ang nadarama ko nung huli kong punta dito dahil sa mga anak natin. Naniningkit ang aking mga mata na nakatingin sa kanya. Sabihin mo nga sa akin, plano mo ba talagang ipaalala sa akin lahat para mas lalo akong masaktan? Nakukulangan ka pa ba sa mga pananakit mo sa akin? Ano bang kasalanan ko sa'yo? At kasiyahan mo nun makita akong nahihirapan. Sabihin mo nga sa akin. Hindi ko napigilan ang aking sarili at napalapit ako sa kanya. Alam mo ba lahat ng pinagdaanan ko para makalimutan lang lahat? Tapos, bigla ka nalang babalik sa buhay ko na parang walang nangyari. Makasarili ka talaga, Axel. Sarili mo lang ang iniisip mo. Nakatitig lang siya sa akin. Namumula ang kanyang mga mata. Please, baby. I'm sorry. Pinagsisihan ko ang lahat. Pinagsisisihan ko ang lahat-lahat ng ginawa ko sa iyo. Puno ng pagsisisi ang buhay ko simula na mawala ka. Alam kong hindi madali para sa iyo ang magpatawad. Pero please, pakinggan mo naman ako at maniwala kang mahal na mahal kita. Araw-araw ay hindi kita nakakalimutan. Hindi ko intensyon na saktan ka. Pero ginawa ko. I'm just furious and jealous. Mahal na mahal kita. Pinagsisisihan ko lahat. Araw-araw kong pinagsisihan lahat. Alam kong umiiyak siya at nasasaktan din naman ako. Naibsan na naman ng kaunti yung galit ko sa kanya dahil sa pagmamahal niya sa mga anak namin. Kailanman, hindi na niya maibabalik ang pinakamahalagang araw na nawala. At bawat araw na nakikita ko siya, nasasaktan lang ako. Umalis ako mula sa kanyang pagkakayakap. Galit akong nakatingin sa kanya. Pinunasan ko ang mga luha ko. You're just making an excuse for yourself, Axel. If you love me, hindi mo ako sasaktan. Dahil mas masasaktan ka kung nakikita ako nasasaktan. At kung nagsisisi ka man araw-araw, dapat lang naman siguro yun sa'yo. Mapang-uyam na sabi ko sa kanya. Galit at selos. I can find a reason why you felt that way. Di halos ikulong mo na nga ako sa 4 na sulok nitong penthouse mo. Napalanghap ako ng hangin
dahil para akong nauubusan ng hangin sa kanya. I'm sorry. Dahil gago at tanga ako. Nagpauto ako sa mga napatigil siya sa kanyang sasabihin nang may ginawa ako. Anong ginagawa mo? Walang sabi-sabi na hinubad ko ang suot kong bestida sa kanyang harapan. Bakit, Axel? Di ba ito naman ang gusto mo sa akin? Ito naman ang dahilan kaya ginugulo mo ako? You want to have intimate with me again? Napalunok siya habang pinasadahan ng tingin ang halos subad na katawan ko. Saka siya muling napatingin sa aking mga mata. No. Mabilis na tanggi niya. Pinatigas pa niya ang kanyang boses. Pero basang-basa ko naman ang pagnanasa kanyang mga mata. Talaga, Axel? Come on. Di ba ito naman talaga ang gusto mo sa akin? Lumapit ako sa kanya. Iniyakap ko ang aking kamay sa kanyang leeg at pinungay-pungay ko ang aking mga mata habang nakatingin sa kanya. Nabago ang emosyon sa kanyang mukha. Tiningnan niya ako. Inalis niya ang aking kamay sa kanyang leeg. Tila na insulto naman ako. Hindi yan ang gusto ko mula sa'yo. Fix yourself and I will cook for our dinner. Walang emosyon na sabi nito. Lumayo siya. Alam ko naman na patay siya sa katawan ko noon. Kahit pa hindi niya ako mahal. Pero ngayon, naiinis ako sa isipin na tinatanggihan niya ako. Hindi ko mapigilan at pumasok sa isip ko na mas magaling at mas masarap sa akin si Wilma. Kaya tinatanggihan niya ako ngayon. At pakiramdam ko, mas lamang sa akin si Wilma. Kaya may ginawa ako na nagpalaki sa kanyang mga mata. Baby, napalunok siya at napalanghap siya ng hangin. Hinubad ko ang lahat na kakarampot kong saplot sa kanyang katawan. Napangiti ako nang umapoy ng pagnanasa ang kanyang mga mata. Habang nakatitig siya sa akin. I didn't say a word. Nang aakit ang aking mga mata habang humahakbang ako papalapit sa kanya. Nang nakalapit ako, ginapang ko ang aking daliri sa kanyang braso. Ito ba ang gusto mo, Axel? Ito lang naman ang gusto mo sa akin, hindi ba? Ito lang ang gusto mo. Baby, paos niya ang pagkakasambit. Hindi baby ang pangalan ko. Sabihin mo kung sino ako. Danaya, may baby. Hindi ako natutuwa sa kanyang sinabi. Napingiwi ako. Talaga, Axel? Now kilala mo na ako. Pagkak akong napatawa sa kanya. So hindi na ako si Wilma ngayon. Tumigil ako sa aking ginagawa sa kanya. Napatingin naman siya sa akin. Halata sa kanya mukha ang frustration. Gago. Sambit ko naman sa kanya. Lalayuan ko na sana siya ng pabigla niya akong hinila. At mabilis niya akong naisandal sa dingding. At agad niyang siniil ng halik ang aking labi. Sandali akong natulala sa kanyang ginawa. Kinagat ko ang labi ko para patigilin siya sa kanyang ginagawa pero mas lalong sinakop ng kanyang labi ang aking bibig. Itutulak ko na sana siya pero natigil sa ere ang akmang pagtulak ko and napalitan yun ng ungol dahil sa pagpisil niya sa aking dibdib. Sa naaalala ko, paulit-ulit niyang sinasambit ang pangalan ni Wilma at kung gaano niya ito kamahal noon habang magkasama kaming dalawa. Sa isiping ito, biglang sumama ang aking pakiramdam at nawalan ako bigla ng ganas sa kanya. Naiinis ko siyang itinulak. Napatigil siya sa kanyang ginagawa. Nagtatanong ang kanyang mga mata. Muli ko siyang itinulak kaya napaalis siya mula sa aking ibabaw at napahiga siya sa aking tabi. Agad akong bumangon at galit akong napatingin sa kanya. Lumatay ang sobrang frustration sa kanyang mga mata. Ang pagkabitin mo ngayon ay bayad sa pambababoy mo sa akin noon. Ngayon at nakuha mo na ang gusto mo sa akin, inaasahan ko na hindi mo na ako guguluhin pa. Wala ka ng karapatan sa akin. Hindi mo na ako asawa, kundi dati mo akong asawa. At tratuhin mo ako bilang dati mong asawa. Hindi asawa mo. Mariin kong wika sa kanya. Nakatitig siya. Sino may sabi sa'yo na dati kitang asawa? Mariin na sabi naman sa kanya ni Axel.
Napakaseryoso ng kanyang mukha habang nakatingin siya sa akin. Kunot noo naman ako. Anong ibig niyang sabihin? Tumayo siya. Nagsuot muna siya ng boxer. May kinuha siya mula sa cabinet na nandun. Iniabot niya sa akin ng isang folder. Ano to? Yan ang dokumento na nagpapatunay na asawa pa rin kita at hindi dating asawa. Awang ang aking labi at nanatiling nakatitig lang ako sa kanya. Kasalukuyan pang pinoproseso ng utak ko ang kanyang mga sinabi. Ayaw kong sabihin sa'yo sa ganitong paraan. Gusto ko sanang ipaliwanag sa'yo ang mga bagay na ito pag nagkaayos na tayong dalawa. Hindi ko napigilan ang luha ko at basta nalang naglaglagan ang mga ito mula sa mga mata. Bumabalik ang sakit na nadarama ko noong mga panahon na pumirma ako sa divorce papers naming dalawa. Bakit mo ba ito ginagawa sa akin, Axel? Pinaglalaruan mo ba ako? Alam mo ba kung gaano kasakit ang nadarama ko noong panahon na pinapirma mo ako ng divorce natin? Alam mo ba kung ilang gabi ko yung inayakan? Alam mo ba kung ilang beses kong tinatanong sa aking sarili kung anong problema sa akin at hindi mo ako magawang mahalin? Na kahit ginawa at tiniis ko ang lahat, si Wilma pa rin ang pinipili mo sa bandang huli. Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin asawa pa rin kita. I'm sorry, Danaya. Gulong-gulo ako ng mga panahong na yun. Wilma is pregnant. I don't know why I got her pregnant. I was drunk at the time. Kailangan ko siyang panagutan. Pero ayaw kong magkaroon ng ibang asawa. Ayaw kong mawala sa akin ng tuluyan. So I fake our divorce and plan to fake my wedding with Wilma. I just need a little time to fix everything. So ito ba ang rason na hindi natuloy ang kasal ninyo? Dahil nahuli niya na peke ang kasal ninyo sana? No, I mean, makinig ka muna sa akin. Ano pa ba ang dapat mong ipaliwanag? Na plano mo kaming paglaruan ni Wilma? Na naguguluhan ka kung sino ba ang gusto mo sa aming dalawa? At ngayon, dahil wala na siya, kaya dito ka na sa akin? Yun ba ang gusto mong ipaliwanag sa akin? Sige, simulan mo na magpaliwanag at makikinig ako sa'yo. Ito ang laging ipinipilit niya sa akin ang magpaliwanag. Lakas loob ko siyang pinagbibigyan. Para sa kaitahihimik na rin namin sigurong dalawa. Pero ilang minuto na ang nakakalipas ay nanatili pa rin nakatikom ang kanyang bibig. Kaya nakadama ako ng iritasyon. Ano ba, Axel? Bigo kong naihilamos ang aking mga palad sa mukha ko. Please naman, Axel. Masyado nang drain ang utak ko sa'yo. Pero nilakasan ko pa rin ang loob ko para marinig ang mga paliwanag mo. Bakit ngayon ayaw mo magsalita? Ano ba talaga, Axel? Magpapaliwanag ka ba o hindi? Naiirat akong tanong. Danaya, ang dahilan, natigil siya sa kanyang pagsasalita nang tumunog ang kanyang cellphone. Habang kausap ni Axel ang kung sino man sa kanyang cellphone, ay mabilis ako nagbihis. Nakaupo na ako sa kama nang bumalik si Axel sa loob ng kwarto. Titig na titig siya at namumula ang kanyang mga mata. Humakbang siya papalapit at nanlalaki ang aking mga mata nang bigla siyang lumuhod sa aking harapan at yumakap siya sa aking mga hita habang humahagulhol siya sa pag-iyak. Ano bang nangyayari sa iyo, Axel? Totoo ba? Totoo ba, Danaya? Totoo ba na nawalan tayo ng anak? Na triplets dapat ang anak natin dalawa? Sunod-sunod niyang tanong. Napaurong ako sa kanyang tanong. Kanino niya nalaman ang bagay na ito? Sino nagsabi sa iyo? Nauutal ko ng tanong. Hindi na mahalaga, Danaya. Ang gusto kong malaman kung totoo ba. Totoo ba na nawalan tayo ng anak? Tila bumara sa aking lalamunan
at hindi ko magawang makapagsalita, kaya tumango na lang ako. Bigong-bigo ang kanyang pakiramdam nang napatayo siya. Tila siya disoriented at hindi alam kung paano ilalabas ang damdamin sa kanya natuklasan. Papaano siya nawala? Napaiyak naman ako nang naalala ko kung paano nawala ang isa kong anak. Pagkatapos kong sabihin sa kanya ang bagay na ito, napasuntok naman siya sa dingding na parang bakal ang kanyang kamay. Paulit-ulit niyang ginagawa ito habang walang tigil ang pag-iyak niya. Axel, tumigil ka na! Mabilis akong lumapit sa kanya na makita kong nagdurugo na ang kanyang kamao. Dinaluhan ko ang kanyang sugat. Please, tumigil ka na, Axel. Hindi na maibabalik ang nawala kahit magiba mo pa itong buong penthouse mo. I'm sorry. Naiiyak niyang sambit. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit ganyan ka katigas sa akin. Kung bakit ayaw mong pakinggan ang mga paliwanag ko. I'm sorry. I'm so sorry, Danaya. Sana darating ang araw na mapatawad mo pa ako. Alam kong sinisisi mo ako. At sinisisi ko rin naman talaga ang sarili ko. Katulad niya, sunod-sunod din ang pagtulo ng mga luha ko. Bakit mas masakit ang nadarama ko ngayon? Na nakikita ko siyang naghihinagpis dahil sa pagkawala ng isa pa sana naming anak. Sinisisi ko ba siya? Ewan, may mga panahon na oo, lalo na pag maaalala ko ang mga nararanasan ko sa piling niya. Bakit nga ba tumigas ako? Hindi naman ako ganito. Maunawain ako. Nung bumalik ako dito, buong akala ko hindi na magugulo ang buhay ko. Dahil kay Axel, na tulad ng sabi niya sa akin noon, ay para na lang kaming estranghero sa isa't isa. Sa totoo lang, hindi ko napaghandaan ang pagpasok muli ni Axel sa buhay ko. I'm sorry, Danaya. I'm so sorry. Mahal na mahal kita, Danaya. I'm sorry. Pero hindi ko siguro masasabi sa iyo ngayon ang lahat-lahat. Masyadong masakit para sa akin ang natuklasan ko. At wala akong lakas para aminin sa iyo ang lahat. Kahit gustuhin ko man. Tama ka. Hintayin muna natin ang tamang panahon na yun. Tuluyan mo na akong mapatawad. At tuluyan ko nang mapatawad ang aking sarili.